Part 25. Sa halip na pasyalan ay ang ospital ang unang pinuntahan nilang mag-ina, mga wala pang isang linggo matapos nilang makabalik ng bansa. Pinasuri agad ni Zia ang anak dahil nagdurugo na naman ang ilong nito. Sa tulong ni Patrick ay hindi naman sila nahirapang magpa-schedule sa doktor na inirekomenda. Matapos ma-examine si Luisa ay bumalik sila sa opisina ni Dr. Zepanta. Doon ay sinabi nito na kailangang maoperahan ang bata sa lalong madaling panahon. Alam naman iyon ni Zia dahil makailang beses na rin siyang sinabihan ng Thai doctor noon ni Luisa. Pero magpasa hanggang ngayon, sa tuwing naiisip na dadaan sa ganoong proseso ang anak sa mura nitong edad ay hindi niya maiwasang maiyak. Nahihirapan siya bilang isang ina, na dapat sa ganoong edad ng anak ay ini-enjoy nito ang mga bagay na ginagawa ng isang bata. Mama, bakit ka iyak? Tanong ni Luisa. Umiling-iling naman si Zia pero patuloy pa ring umaagos ang luha sa mga mata. Ang mas mabuti pa'y ilalabas ko muna ang bata, saad ni Maricar na kasama nila ng mga sandaling iyon. Samahan ko na po kayo, alok naman ni Patrick na tinanggihan ng ginang. Samahan mo na lang ang anak ko, ani Maricar. Pagkaalis ng maglola ay pinagpatuloy ni Dr. Zepanta ang iba pang detalye tungkol sa mangyayaring operasyon kung sakaling papayag si Zia na maoperahan ang anak. Ganoon din ang perang kakailanganin. Kakayanin mo ba ang ganoon kalaking halaga? Sagot ko na ang operasyon, Dok, sabat ni Patrick. Nag-angat ng tingin si Zia saka ito nilingan. May naipon akong pera, pero hindi yan sapat, may gamot pa. Hayaan mong tulungan kita. Nagpalipat-lipat naman ang tingin si Zepanta sa dalawa. Ikaw ba ang ama ng bata? Hindi napigil ang tanong ng doktor. Magkasabay na umiling ang dalawa. Magkaibigan lang po kami, segunda naman ni Zia. Sa sinabi ay napatitig si Patrick saka nagbaba ng tingin. Napuna naman iyon ni Zepanta saka mabagal na tumango. Ganun ba? Kung magkaibigan lang pala kayo, nasan ang ama ng bata? Hindi niya ba kayang suportahan ang operasyon? Napakurap si Zia at hindi masagot ang tanong. Sa huli ay sinabi na lamang ng doktor na mas mainam na makapaghanda agad sila para maging maayos ang operasyon ni Luisa. Paglabas sa opisina ay hinanap ng dalawa si Maricar at ang bata. Ngunit sa halip na ang mga ito ang makita ay nagtagpo pa ang landas nila ni Louie. Zia, anong ginawa mo rito? Anito, saka, umiyak ka ba? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Balik tanong niya. Pero sa halip na sumagot ay nabaling ang tingin ni Louie kay Patrick. Bakit kayo magkasama? Tanong iyon para sa dalawa. I think, hindi mo na kailangang malaman kung bakit kami magkasama, tila mapaghamong sagot ni Patrick. Agad namang naalarma si Zia sa takot na baka mag-away pa ang dalawa. Sinamahan niya lang kami rito, Louie. Kasama ko si Mama at si Luisa. Naglahong bigla ang mapagbantang tingin ni Louie at napalitan ng tuwa matapos marinig ang pangalan ng anak. Nasan gusto ko siyang makita? Sa totoo lang ay wala pa talagang balak si Zia na ipagharap ang mag-ama. Hindi niya pa nasasabi sa anak kung sino si Louie. Hindi niya matsyempuhan gawa ng masyado rin siyang abala sa ibang bagay. Saka, natatakot siyang baka sa oras na makilala ni Luisa ang ama ay hanap-hanapin na ito ng bata. Kapag nangyari iyon ay mas lalong magkukross ang landas nila ng dating asawa. Nasa magdedahilan pa sana si Zia nang makitang pabalik na si Maricar na tulak-tulak ang stroller. Dahil sa reaksyon ay napalingon si Louie at mabilis na lumapit sa bata. Hello, baby, kausap niya. Kilala mo ba ako? Bakas ang takot sa mukha ni Luisa pero hindi naman umiyak. Tumitig lang ito sa ama at pagkatapos ay kay Zia, tila humihingi ng kailanawan kung sino si Louie. Nagbuga ng hangin si Zia saka tuluyang nilapitan ang dalawa. Luisa saglit siyang tumigil at nakagat ang ibabang labi ng mahirapang magpaliwanag. Anak, siya ang ama mo siya si Papa Louie. Nakatitig ang bata kay Zia hanggang sa ilipat nito ang tingin kay Louie, naroon pa rin ang kalituhan. Hanggang sa tuluyan itong magsalita, Papa. Oo, baby ako ang papa mo, ani Louie na muntik nang pumiyok matapos maging emosyonal nang marinig ang maliit na boses ng anak. Matapos ay hinawakan niya ang malambot nitong kamay. Sunod ang braso paakyat sa pisngi. Hindi akalaing darating ang oras na mahahawakan niya sa wakas ang bata. Pwede ko ba siyang mayakap? Tanong ni Louie na naluluha na ng mga sandaling iyon. Sige lang, Louie. Karapatan mong mayakap siya, si Maricar ang sumagot.
Wala namang sinayang na oras si Louie at kinuha sa stroller ang anak saka ito niyakap. Ang gan at ang liit mo pa noong huli kitang nabuhat. Pero ngayon ay ang laki-laki mo na anak, aniya saka hinaplos-haplos ang manipis nitong buhok. Namiss mo ba si Papa? Kasi ako anak, sobrang miss na miss kita, bulong pa ni Louie malapit sa tenga ni Louisa. Sa tagpong iyon ay hindi napigilan ni Zia na muling maiyak. Hindi niya akalaing makikita niya si Louie na ganoon kalambing. Parang, lumalabas na siya itong kontrabida at pinaglayo ang mag-ama sa mahabang panahon. Sinong kamukha niya, ma? Ako ba o si Zia? Masayang tanong ni Louie kay Maricar. Napakurap naman ang ginang dahil tila, ibang Louie ang kaharap niya. Pareho, pinaghalo, tugon ni Maricar matapos makabawi. Maya-maya pa ay nagsalita si Zia, kailangan na naming umuwi. Naglaho ang tuwa sa mukha ni Louie. Ganun ba? Sumabay na lang kayo sakin, ihahatid ko kayo pa uwi. Umabant si Patrick. Hindi na kailangan, ako ang kasama nila rito kaya ako na ang maghahatid sa kanila. Kunot nung napatingin si Zia sa sinabi ng kaibigan. Pakiwori niya ay tila nakikipagkumpetensya ito kay Louie kung sino ang maghahatid sa kanila pa uwi. Mukhang may duty ka pa kaya ako na lang ang maghahatid sa mag-ina ko, ani Louie. Napatiimbagang naman si Patrick pero kalaunan ay ngumiti. Louisa, di ba gusto mong mamasyal? Tara, sama ka kay Tito at pupunta tayong park, susol niya sa bata. Hindi naman malaman ng bata kung alin ang mas gusto. Ang makasama ang ama o ang mamasyal. Sa huli ay nagpaubaya na si Louie. Ibinalik niya sa stroller ang anak saka nagpaalam kay Zia at Maricar, bibisita na lamang ako sa susunod, sige at maiwan ko na kayo. Pagkatapos ay sa bata naman nagpaalam, baby, aalis muna sandali si Papa para bumili ng toys. Anong gusto mong laruan at bibilhin ko para sayo? Doll. Hinawakan ni Louie ang pisngi ng anak saka hinaplos-haplos. Ibibili kita, promise. Pagkatapos ay tuluyan nang umalis sila Zia. Nang nasa sasakyan na ay pinagsabihan niya si Patrick sa inasal nito, hindi mo dapat yun ginawa. Paano na lang kung bigla kanyang pinatulan, Eddie, nagkagulo roon sa loob. Di mo dapat siya pinuprovoke. Ba't parang mali ko na tinutulungan ko kayong makaiwas sa kanya? Tugon ni Patrick. Alam mo naman ang ugali niya, kaya hanggat maaari ay ikaw na yung dumistansya. Ako na lang palagi, bulong ni Patrick saka nagmaneho na paalis. Samantalang ang naiwan na si Louie ay naglakad pabalik sa kotse kung saan ay naghihintay si Alice. San po kayo galing, sir? Kanina ko pa kayo hinihintay, anito? Nakita ko si Zia kasama ang anak namin. Talaga po. Natutuwa nitong Saad. Kamusta po sila? Sumakay muna sa sasakyan si Louie. Gusto kong alamin mo ang medical records ni Louisa sa ospital na ito. Ipadala mo sakin hanggang mamayang gabi. Bukas na lang pala, biglang bawi ni Louie nang maisip na may anak na nga rin pala si Alice na dapat alagaan. Kaya limitado na lamang ang pinapagawa niyang trabaho at hanggat maaari ay hindi niya ninanakaw ang pahinga nito sa gabi. Ang trabaho sa kumpanya ay sa desk lang nito ginagawa at hindi inuuwi sa sariling bahay para naman magkaroon pa ng oras para sa anak. Kaya kumuha na rin siya ng isa pang assistant bukod kay James na ilang taon nang nagtatrabaho sa kanya. Kinabukasan, sa opisina ay natanggap niya ang medical record ni Louisa. Seryosong binabasa ni Louie ang nilalaman ng dokumento pero hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Samot-saring emosyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. He failed as a father. Hindi matanggap ni Louie na may sakit ang anak. Lymphoma, isang uri ng cancer na nabubuo sa puting selula ng dugo. Sa madaling salita, blood cancer. Sa isang iglap ay bigla na lamang lumagabog ang opisina ni Louie. Si Alice na nasa labas at narinig ang ingay ay bigla na lamang napasugod. Sir, napasinghap at nabigla siya sa nabutang ayos ng opisina. Maraming nagkalat na papeles at maging ang mga gamit na nasa table ay nasa sahig na rin, na ang iba ay nasira pa. Ano pong problema, sir? Nakatayo lang si Louie, madilim ang ekspresyon at bakas ang galit sa mukha. Maya-maya pa ay nag-utos na magtawag ng mahuhusay at professional doctor para sa kondisyon ni Louisa. She's my little princess, hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya, ani Louie. Matapos ang tanghalian ay umalis si Louie para mamili ng laruan para sa anak, gaya ng ipinangako niya.
Ilang minuto siyang nagpaikot-ikot sa mall para maghanap ng magandang doll na magugustuhan ni Luisa. Ngunit wala siyang mahanap na babagay para sa anak. Lahat ay mumurahin at mukhang madaling masira. Kung hindi nga lang talaga niya kailangan ngayon ay sa ibang bansa siya bibili pero mas matatagalan lang kung iyon ang gagawin niya. Kaya nagpatulong na siya kay Alice, nag-video call sila at ipinakita niya ang mga larwang papasa na kahit papaano sa kanya. At inabot ng ilang oras ang paghahanap ni Louie ng laruan para sa anak. Pasado 3:00 na siyang nakarating sa bahay nila Zia. Matapos kumatok ay pinagbuksan naman agad siya nito na halatang nabigla sa kanyang pagdating. May inaasahan kang bisita, hula agad ni Louie. Wala, akala ko lang si Mama, lumabas kasi siya para bumili ng panghapunan namin. Ipinakita naman ni Louie ang dalang malalaking paper bag. Nabili ko na ang gusto ni Luisa. Nilakihan ni Zia ang bukas ng pinto para makapasok si Louie. Parang ang dami naman ata ng binili mo. Para sa inyo ni Mama ang iba rito. Sa narinig ay tila may kung anong mainit na hangin ang humaplo sa likod ng batok ni Zia patungo sa nag-iinit na rin niyang pisngi. Pinaghalong tuwa at hiya ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Hindi ka na sana nag-abala pa. Pagpasok sa loob ni Louie ay sakalang natitigan ni Zia ang suot nitong puting damit. Halatang luma na dahil ibang-iba naman ang kulay sa puting damit na bagong bili. San ko nga pala ito ilalagay? Paglingon ni Louie ay napansin niyang tinatitigan nito ang suot niyang damit. Tanda mo pa, ang alin? Ani Zia, itong damit na suot ko, ikaw ang bumili nito. Iningatan ko ng mabuti at hanggang ngayon ay ginagamit ko pa rin. Umiwas ng tingin si Zia. Ang tagal na pala, ba't hindi mo palitan ng bago? Tingnan mo nga, hindi bagay sa'yo ang nagsusuot ng ganyang klaseng damit. Komportable naman ako sa damit. Saka, mahalaga to sa'kin kaya wala akong balak palitan. Kahit magkapunit-punit pa ay susuotan ko pa rin at kung hindi na talaga pwedeng masuot ay itatago ko pa rin. Ganon kahalaga ang damit na to sa'kin, Zia. Napakunot noo si Zia dahil tila may ibang kahulugan pa ang sinabi nito. Hindi lang patungkol sa damit. Pero hindi na niya iyon pinagtuunan ng pansin. Nasa kwarto natigilan si Zia nang maramdaman sa likod si Louie. Lilinga na sana siya nang walang ano-ano ay hinawakan nito ang kanyang siko para iharap sabay pulupot ng braso sa bewang niya. Louie, bigla siyang nautal at gustong lumayo ngunit mahigpit ang yakap nito sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Pakawalan mo nga, ako, nagpigil siyang taasan ang boses at nasa kwarto lang ang anak. Anong relasyon meron kayo ngayon ni Patrick? Mahina at halos pabulong na tanong ni Louie. Bigla namang kinilabutan si Zia dahil naririnig niya lang na ganoon si Louie noon kapag gusto nitong may mangyari sa kanilang dalawa. Magkaibigan. Kumaibot ang gilid ng labi ni Louie na animoy nagpipigil ng ngiti. Relax, Zia, masyado kang kabado. Nag-uusap pa lang tayo pero kinakabahan ka na, nanunukso niyang saad. Tiningnan naman ito ni Zia ng masama. Ano, ito ba ang usap sa'yo? Yakap-yakap mo na ko. Tuluyan nang napangiti si Louie. Pwede mo naman akong itulak pero di mo ginawa. Bewang mo lang ang yakap ko, Zia. Libre ang dalawa mong kamay, you can push me. Maliban na lang kung gusto mo rin, tung bago pa matapos nito ang sasabihin ay mabilis nang naitulak ni Zia ang dating asawa. Anong pinagsasasabi mo? Imbento ka. Depensa niya agad sa sarili at mas lalo pang tiningnan ng masama si Louie. Halata kasing enjoy ito sa ginagawang kalokohan. Zia, tawag ni Louie. Hindi siya lumingon at binaliwa ang pagtawag nito. Zia, ano? Aniyang nairita na. I love you. Natigilan si Zia sa narinig ay para siyang machine na nag-malfunction. Nabigla siya sa sinabi ni Louie at hindi makareact. Gusto niyang lumingon at siguruhing hindi ito nagsisinungaling pero natatakot na baka muli na naman siyang paikutan ni Louie, muling masaktan. Pwede ba? Ayokong makipagbiruan sa'yo. Ang bata ang sadya mo kaya puntahan mo na siya sa kwarto. Hindi lang naman siya ang sinadya ko rito, pati ikaw, Zia, ani Louie. Muntikan nang mapairap si Zia. Hinding-hindi talaga siya magpapautos sa estilo nitong hindi naman mabenta. Nang walang makuhang reaksyon ay nagtungo na lamang si Louie sa kwarto para sa anak. Ilang minuto ang lumipas ay lumabas ng kwarto si Louie na madilim ang aura. Nilapitan si Zia at ipinakita ang ilang papeles. Anong ibig sabihin nito? Mabilis na inagaw ni Zia ang hawak nito. Ba't mo pinapakialaman ang mga gamit ko?
Ano munang ibig sabihin yan, Zia? Aalis ka ulit papuntang Cebu. Gusto kong mag-settle down doon. Iyon naman talaga ang plano ko noon pa man, ani Zia. At paano ako? Lagi ka na lang umaalis at iniiwan ako. Ano, hihingi ka na naman ng tulong kay Arnold Francisco. Umamin ka nga, may relasyon ba kayong dalawa? Mabagal at mapagbanta ang tingin ni Zia kay Louie. Buong akala niya, kahit papaano ay nagbago na ito pero ganoon pa rin pala ang ugali nito. Inaakusahan na naman siya ng mga bagay na wala namang basehan at katotohanan. Porket may nagmalasakit lang, akala na nito ay may kung anong namamagitan sa kanila ng taong iyon. Huwag mo kong tinatanong ng ganyan dahil hindi rin kita kinu-question sa tuwing may kasama kang ibang babae, saad ni Zia. Saka, ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na hiwalay na tayo? May mali ba sa tanong ko? Look, Zia, lahat ng bagay may kapalit, wala nang libre sa panahon ngayon. Pure kindness. Oh come on. Sa tingin pa lang ng Francisco na iyon alam ko nang interesado siya sa'yo. Kaya wag kang magmaang-maangan. Imposibleng hindi mo yun napapansin. Unless, nagtetake advantage ka sa ginagawa niyang pagtulong. Get out! Umalis ka ngayon sa pamamahay ko, Louie. Galit na saad ni Zia saka itinuro ang pinto. Mama, Papa, boses ni Luisa na naglalakad palapit sa kanila matapos lumabas ng mag-isa sa kwarto. Tumalikod si Zia para itago ang galit na ekspresyon at pagkatapos ay hinarap ang bata na may ngiti sa labi. Bakit, anak? Malambing niyang tanong. Nilapitan naman ni Louie ang bata para kargahin. Sorry, baby. Hindi na bumalik si Papa sa loob para makipaglaro. Iniyakap ni Luisa ang maliit na braso sa batok ng ama saka nagsalita, gutom na, ko. Okay, ipagluluto kita ng pagkain. Anong gusto mo? Agap ni Zia na nanatiling nakangiti sa anak. Papa, gusto ko ikaw, sabi ng bata. Sige, magluluto ako, tugon ni Louie. Matapos ay nagtagpo ang tingin nilang dalawa ni Zia. Marunong na akong magluto ngayon kung yan ang inaalala mo. Nag-aral ako para sa inyong dalawa, sinabi niya iyon nang lagpasan si Zia para magtungo sa kusina. Natahimik naman si Zia at hinayaan si Louie sa kusina habang katabi ang anak, pinapanood itong lutuin ang gustong pagkain ng bata. Maya-maya pa ay dumating si Maricar at nagtaka sa pagbisita ni Louie. Ako na lang po ang magluluto, ma at mukhang napagod kayo sa pamimili. Sigurado ka ba, Louie? Kung ganoon ay ikaw nang bahala rito. Saka binalingan ng anak, sa may sala lang ako, aniya saka tinanong ang apo kung gusto nitong sumama. Nagpababa naman sa upuan si Luisa at nagtatatakbong pumunta sa may salas kaya naiwan ang dating mag-asawa sa kusina. Ilang segundo ang lumipas nang maisip ni Zia na dapat pala ay sumama siya sa dalawa. Dahil ang awkward na may iwan siya kasama ni Louie matapos ng nangyaring pagtatalo sa pagitan nila. Kailan ang day off mo? Biglang tanong nito. Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang malaman para maaya ko kayo sa mansion ni Luisa. Hindi mo pa napupuntahan ang mansion simula nang bumalik kayo, sigurado akong namimiss mo na ang lugar lalo na ang garden. Saka si Haro, namimiss ka na ng aso. Yung mga naiwan mong damit ay ginawa na niyang higaan para lang lagi kang naaamoy. Inalala naman ni Zia ang itsura ng aso. Kapag may libreng oras pero hindi ko maipapangako, aniya saka biglang naisip ang tungkol sa operasyon ni Luisa. Gusto niyang pag-usapan pero hindi niya masabi dahil baka ay sambat nito na isa siyang pabayang ina. At sa pilitang kunin sa kanya ang anak at gamitin laban ang sakit ng bata para makuha ang custody. Zia, tawag ni Louie. Zia, sabay lapit at yugyog sa balikat nito. Bigla namang natauhan si Zia at bumalik sa kasalukuyan ang isip. Bakit? Kanina pa kita tinatawag, hindi ka sumasagot at nakatulala lang. Tapos ko nang maluto ang pagkain ni Luisa at ang hapunan nyo. O okay, tawagin ko lang sila. Tumayo mula sa kinauupuan si Zia saka pinuntahan ng ina at anak para kumain. Saluhan mo na rin kami, Louie, pag-aya pa ni Maricar sa dating manugang. Mukhang masarap itong niluto mo, komento pa niya matapos makita ang pagkain. Natuwa naman si Louie sa sinabi ng ginang. Sana magustuhan nyo, Maria. Pagkatapos ay naupo na silang lahat sa hapagkainan, si Luisa ay gustong tumabi sa ama. At sa gabing iyon ay magkakasalong kumain ang mag-anak kasama si Louie na parang gaya lang ng dati.
Kaya sa pag-uwi ni Louie sa Cruz Mansion ay sobrang saya niya hanggang sa salubungin ng katulong na halatang kabado. "Sir, nasa loob po si Madam Lucia," paagay nito. "Pinapasok nyo." Hindi man galit pero halatang nairita matapos marinig ang pangalan ng ina. Sa loob ng 3 taon ay hindi na sila nagkaayos pa ni Lucia. Walang rason para mangyari iyon lalo pa at hindi naman ito nagsisisi sa mga kasalanang nagawa. "Sorry po, sir. Wala po kaming nagawa ng magpumilit na pumasok sa loob," saad ng katulong. Hindi na nagkomento si Louie at napagpasyahan na lamang na harapin ang ina, siya na mismo ang magpapaalis dito. Pagpasok sa loob ng mansion ay naabutan niya itong nakaupo sa sofa na pinakaiingatan niya. Dahil sofa pa iyon ng yumaing ina ni Zia kaya hanggat maaari ay wala siyang pinahihintulutang umupo roon. "Anong ginagawa mo rito? Saka, hindi ka pwedeng maupo riyan, may ibang sofa kaya lumipat ka roon," aniya sabay turo sa malapit na sofa. "Gusto ko rito, komportable ako," ani Lucia. "Balita ko'y bumalik na si Zia. Ang bata, kamusta? Kukunin mo na ba?" Napakunot noo si Louie. "Anong pinagsasasabi mo? Hindi ko kukunin ang bata mula kay Zia." "At bakit? Anak mo siya kaya may karapatan kang kunin siya. Saka, mas may kakayahan kang palakihin ng maayos ang bata. Hindi tulad ni Zia na mas mabuti pang umalis ka na kung yan lang din naman ang sasabihin mo," putol ni Louie sa sinasabi nito. Napasinghap si Lucia, halatang nabigla sa sinabi at inasal ng anak. "Anong mali sa sinasabi ko? Para lang sa ikabubuti ng apo ko tong pinag-uusapan natin. Saka, gusto ko siyang makita at makasama. Masama bang hangarin ko yun?" Napatiimbagang si Louie. "Matapos ng ginawa mo kay Zia ay may gana ka pang hilingin yan." Muntik nang mawala ng ina si Luisa. "Saka, yung ipinangako mong hindi na manggugulo pa kapalit ng maagang paglaya sa facility, nakalimutan mo na." Pagpapaalala pa ni Louie. "Napakatagal ng panahon pero galit ka pa rin sakin. At hindi ako nanggugulo. Gusto ko lang makita ang bata," ani Lucia. Pagkatapos ay tumayo na ito para umalis. "Hindi na ako magtataka na kahit anong gawin mo'y hindi na babalik sa'yo si Zia. Sa ugali mong yan, wala kang pinagkaiba sa ama mo." Mariing naikuyom ni Louie ang 2 kamay nang muli na naman siyang ipagkumpara sa ama. "Kung ako rin lang din naman ang nasa katayuan ni Daddy ay tama lang talaga ang desisyon nitong umalis at iwan tayo dahil sa ugali mo." Napasinghap si Lucia at nanggagalaiting nagmarcha palabas ng mansion. Ngunit bago tuluyang umalis ay sumigaw pa ito, "Isinusumpa kong hinding-hindi kayo magkakabalikan ni Zia." Pabagsak na naupo sa sofa si Louie. Nakatukod ang siko sa tuhod at sapo-sapo ng kamay ang noo. Problemado sa binitawang salita ng ina. At naroon na naman ang takot niyang baka may mangyaring masama kay Zia. Kung pwede nga lang ay ipinahuli na niya ang ina sa mga awtoridad sa mga kasalanan nito ay ginawa na niya pero hindi niya kaya dahil umaasa pa rin siyang magbabago ito, na magsisisi sa nagawa at hihingi ng kapatawaran. Ngunit pusong bato talaga si Lucia. Sobrang taas na kahit nakalubog na sa putik ay nanatiling mapagmataas. Ilang minutong nasa ganoong posisyon si Louie na sa tuwing may napapadaang katulong ay hindi malaman kung kakausapin ba siya o hahayaan na lamang. Hanggang sa may naglakas loob na kumausap, "Sir, hindi pa po ba kayo magpapahinga? Pasado 11:00 na po ng gabi," saad ng katulong. Saka lang gumalaw si Louie. Tumayo siya at umakyat para magpahinga. Ngunit kahit nasa kama na ay naroon pa rin ang pag-aalala para sa kanyang mag-ina. Sa huli ay hindi siya nakatulog sa labis na pag-iisip. Pumikit lang siya sandali at pagmulat ng mata ay may araw na. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya pagbangon sa kama. Gusto mang magpahinga ngunit may trabaho pa siya at maraming dapat asikasuhin sa kumpanya. "Good morning po, sir," bati ng driver na si Lito pagkasakay ni Louie sa kotse. "Mukhang hindi po kayo nakatulog ng maayos, sir." "Hindi ako nakatulog," tugon ni Louie. Hindi na nagtaka ang driver matapos na bumisita si Lucia. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho kay Louie ay nasaksihan na niya ang kalupitan nito at malaking pagbabago simula nang mawala si Zia. Kung dati ay kinakabahan siya, kasama ng mga katulong sa tuwing kakausapin ito. Ngayon ay nagagawa na nilang makipag-usap ng normal at nakakabiruan pa. Dahil kahit noon pa naman ay hindi talaga masamang tao si Louie. Sadyang mali lang ang paraan ng pagpapalaki nito. Lumaki sa isang toxic environment. "Ganun po ba, sir?
Umidlip muna kayo saglit, ani Lito. Gisingin mo na lang ako kapag nasa kumpanya, antad ni Louie sa kasamando sa kinauupuan para matulog. Pagdating sa opisina ay napansin din ni Alice ang kawalan ng tulog ni Louie. Ayos lang kayo, sir. Tumango si Louie. Paakyatin ang ibang bodyguard na available, gusto ko silang kausapin, utos niya. Hindi na nagtanong si Alice kahit curious sa kung anong kailangan nito sa mga bodyguard. Sa huli ay napag-alaman na gusto ni Louie na pabantayan si Zia at ang tirahan nito. Matapos makapili ng magbabantay ay agad ring umalis ang mga pinatawag na bodyguard para gawin ang trabaho. Naiwan si Alice na hindi na napigil ang magtanong, pasusundan niyo po ulit si Ma'am Zia tulad ng dati. Halatang tutol sa paraan pa lang ng pagsabi. It's for her safety, aniya saka ikinwento ang nangyari kagabi nang magpunta si Lucia sa mansion. Matapos marinig ang kwento ay nabahala rin si Alice. Wala kang balak sabihin kay Zia ang banta ni Madam Lucia. Saglit na pagsulyap si Louie bago ibalik ang atensyon sa ginagawang trabaho. Sa tingin mo kaya kung sabihin sa kanya ang mga ginawa ni Mommy? Hindi ko nga nagawang sabihin ang tungkol sa nangyaring insidente noon sa facility ito pa kaya. Pero mas mainam pa ring maging handa kaysa clueless si Ma'am Zia, komento ni Alice. Matapos ay naalala ang tungkol sa kondisyon ng anak nito. Nagkausap na po ba kayo kung kailan pwedeng dalhin si Louisa sa ospital at nang masuri na ng mga doktor? Ilang araw na rin kasi ang lumipas. Napabuntong hininga si Louie. Hindi pa, hinihintay kong magsabi si Zia dahil hanggat maaari ay ayokong pangunahan. Baka magalit na naman siya pag nalaman na alam kong may sakit ang anak namin. Ayaw niyang inaalam ko ang mga bagay na hindi naman niya sinasabi. Mahalaga pa ba kung magalit man siya o hindi? Buhay ng bata ang nakasalalay rito. Nasabi niyo nga sa akin na nagpapakapagod sa trabaho si Zia, malamang ay para yun kay Louisa. At baka kaya, hindi niya masabi sa iyo na may sakit ang bata dahil pareho kayong nag-aalangan. Nagkakahiyaan dahil matagal ng panahon kayong nagkahiwalay. Nagtagal ang titig ni Louie sa sekretarya. San mo nakukuha ang ganitong ideya? Paano mo nasasabing nag-aalangan si Zia na magsabi sa akin? Muntik nang umirap si Alice, mabuti na lamang at nakapagpigil pa siya. Louie, parang hindi mo naman kilala si Zia. Kahit noon pa man ay hindi siya nagsasabi pag may problema. Nagtitiis, yun hanggat kaya niya. Nalalaman mo na nga lang ang problema pag pinipilit mo siyang magsalita o di kaya'y pinaiimbestigahan mo talaga. Bigla namang sumenya si Louie at tinatuboy ito, oo na, sasabihin ko sa kanya. Mas marunong ka pa sakin. Nagtaas naman ng kilay si Alice. Of course, babae ako't inaring tulad niya. Sino pa ba ang magkakaintindihan kundi kami lang din? Matapos ay tuluyan na siyang lumabas ng opisina. Naiwan si Louie na iniisip si Zia at ang anak. Gusto na niyang matapos agad ang trabaho at nang makasama na ang dalawa, kauuwi lang ni Zia mula sa trabaho. Pagod siya at gusto nang magpahinga. Dumating ka na pala, boses ni Maricar kakagagaling lang sa loob ng banyo. Ba't gising pa kayo, ma? Nagbanyo lang ako, si Louisa ay natutulog na. Kanina ay nandito si Louie, nakipaglaro sa bata. Natigilan si Zia nang marinig ang pangalan ng dating asawa. Napapadalas at halos araw-araw na itong bumibisita, hindi nga lang niya naaabutan dahil gabi na siya umuwi. Pagpasok ni Zia sa kwarto ay nilapitan niya ang anak para mahalikan ng noo gaya ng lagi niyang ginagawa sa tuwing uuwi. Pero nang maramdaman ang temperatura ni Louisa ay bigla siyang nabahala. Mainit siya, ma, aniya sa ina. Sinalat naman ni Maricar ang balat ng apo. Mainit nga, hindi naman ganito ang init niya kanina, nababahala niyang komento, napapansin kong napapadalas ang ganito niyang temperature. Biglang iinit at babalik sa normal. Bukas po ay titingnan natin siya sa doktor, ma. Paano ang trabaho mo? Mas mahalaga po si Louisa. Naupo naman si Maricar sa kama, kaharap ang anak. Wala ka pa rin bang balak sabihin kay Louie ang kondisyon ng bata? Ba't pinapatagal mo pa anak? Hindi naman nakapagsalita si Zia kaya nagpatuloy si Maricar, hanggat maaari ay ayokong pakialaman ang desisyon mo pero para sa bata tong sinasabi ko, kaya, huwag ka nang mag-alangan pa. Mas higit na may magagawa si Louie kaysa kay Patrick. Alam kong handa siyang tumulong pero baka umasa lang siya sa huli, anak. Aasa si Patrick kapag pakiramdam niya'y kailangan mo siya at ayoko yung mangyari dahil pareho kayong mahihirapan.
Paano kung ay sambat ni Louie ang tulong na gagawin niya para kay Luisa? Ani Zia. Marahang humaplo si Maricar sa kamay ng anak. Ba't mo iniisip ang mga bagay na hindi pa naman nangyayari? Kung manunambot man si Louie, wala na tayong magagawa roon. Ang akin lang, gumaling si Luisa. Saka sa nakikita ko naman ay mahal na mahal niya ang bata. Kaya sa tingin ko ay hindi niya yun gagawin sa atin. Kaya, Zia, wag ka nang matakot, anak. Sa dami ng pinagdaanan natin kasama si Luisa, ngayon ka pa ba magkakaganito? Kinaumagahan ay nagpunta si Zia sa dati nilang mansion na ngayon ay pagmamay-ari at tinitirhan na ni Louie. Hindi na itinuloy ang planong pagpunta sa ospital para titingnan si Luisa dahil muli na namang naging normal ang temperatura nito. Kaya ngayong umaga ay napagdesisyonan na niyang sabihin kay Louie ang kondisyon ng bata. Ngunit ngayong nasa tapat na siya ng gate ay bigla naman siyang naestatwa. Biglaan ang pagpunta niya at wala man lang paabi, wala nga siyang contact number ni Louie kaya hindi rin niya sigurado kung nasa loob pa ba ito o nasa kumpanya na. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang gate at lumabas ang babaeng nakauniporme na may ngiti sa labi. Ma'am Zia, kamusta po? Tuloy po kayo sa loob, paanyaya ng katulong. Ito ang unang beses na nakita ni Zia ang babae pero kilala na agad siya nito. Nakakapagtaka ring alam nitong nasa labas siya. Kaya bago pumasok ay napatingin muna si Zia sa itaas ng gate kung may CCTV ba, at meron nga. Kahit ang totoo naman talaga ay ini-report ng bodyguard na nagbabantay na patungo ito sa mansion. At kaya kilala ng katulong si Zia kahit iyon ang unang beses na makaharap ay dahil may malaking portrait ito sa master's bedroom. Si Louie na malapit na sa kumpanya ay biglang inutusan ng driver na i-U-turn ang kotse at bumalik matapos tumawag ang bodyguard. Saka tinawagan ng katulong sa bahay na papasukin si Zia sa mansion. Agara naman sinunod ng katulong ang utos ng amo. Ano pong gusto niyong inumin, ma'am? Tanong matapos aanyayahan si Zia sa living area kahit ano. Wala sa sariling sagot ni Zia matapos ilibot ang paningin sa paligid ng mansion. Hindi inaasahang na well-maintain ang mga dating gamit nila, lalo na ang paboritong sofa ng yumaong ina. Parang gusto niya tuloy puntahan ngayon din ang garden. Maupo po muna kayo, ma'am, biglang hamarang ang katulong ng lalapitan ni Zia ang dati nilang sofa. Pasensya na, ma'am, pero off limits po, bawal upuan itong sofa. Doon na lamang po kayo sa kabila. Nabigla man pero hindi napigilan ni Zia na matawa. Hindi niya akalaing aalagaan ng ganito ang mga dati nilang gamit. Si Louie nga pala, nakaalis na po kanina papunta sa trabaho, ma'am. Tumanggaw-tango si Zia. Pwede akong magpunta sandali sa garden. Mabilis na umiling ang katulong. Mahigpit po na ipinagbabawal na may magpunta roon maliban kay Sir at sa gardener, tugon ng katulong. Let her be, boses ni Louie nakapapasok lang sa mansion. Hinihingal pa nga at halatang nagmamadali. Napalingon si Zia at nagtaka. Ang sabi ay papunta ka na sa kumpanya. Napalingon si Zia at nagtaka. Ang sabi ay papunta ka na sa kumpanya. Sa halip na sumagot at binalingan muna ni Louie ang katulong. Iyong drinks niya nahanda niyo na ba? Sandali lang po, sir, at kukunin ko. Pagkaalis ng katulong ay nagsalita si Zia, hindi ko ba pwedeng makita saglit ang garden? Of course you can. Sorry at hindi ko lang nasabihan ng katulong, ilang buwan pa lang kasi siya rito kaya hindi niya alam. Ano palang sadya mo rito, si Luisa? Iniwan ko muna sandali kay mama at may importante akong gustong sabihin. Terrace sa gazebo, doon na lang tayo mag-usap. Sabay na pinuntahan ng dalawa ang garden para maupo sa gazebo. Hinintay muna ni Zia na ma-served ang inumin bago ito kausapin. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan bago magsalita, gusto ko sanang makausap ka dahil kay Luisa. Ang totoo ay may lymphoma siya. Sorry at ngayon ko lang nasabi sa'yo. Ba't mo pinapaalam sa akin to ngayon? Direktang napatingin si Zia matapos marinig ang sinabi nito. Naguguluhan kung bakit hindi man lang nagulat si Louie, baliwala lang para rito ang sakit ng anak. Sa isang iglap ay bigla siyang nagsisi na nagpunta para kausapin ito at sabihin ang kondisyon ng bata. May sakit siya, hindi ka ba hindi na niya tinapos ang sasabihin at nagpasya na lamang na umalis bago pa maluha. Mabilis naman siyang napigilan ni Louie sa may braso. San ka pupunta? Aalis na lang ako, natigilan si Zia nang maramdaman ang kamay nito na humaplo sa kanyang pisngi. Ba't ka umiiyak?
Itinabig palayo ni Zia ang kamay nito sa kamarahas na pinunasan ang basang pisngi. Naiiyak siyang isipin na walang pakialam si Louie sa kondisyon ng bata. May sakit ang anak natin pero wala ka man lang reaksyon. Sa isang iglap ay niyakap ito ni Louie. Calm down, Zia. Sorry kung na-triggered ka. Hindi totoong wala akong pakialam kay Louisa. Ang totoo ay alam ko na ang sakit niya simula nang magkita tayo noon sa ospital. Gustong-gusto ko kayong tulungan matapos malaman ang kondisyon niya pero ayoko namang pangunahan ka. Sa katunayan ay may naka-ready ng medical team para sa kanya, ikaw na lang ang hinihintay ko. Nagangat ng tingin si Zia at nagtagpo ang mga mata nilang dalawa ni Louie na puno ng emosyon. Sobrang lapit lang din ng mukha nila sa isa't isa tapos magkayakap pa kaya mabilis siyang lumayo. Delikado lalo at sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Ganun ba? Akala ko'y wala ka talagang pakialam kay Louisa. Pwede ba yung mangyari? Mahal na mahal ko siya, kayo. Nag-iwas na ng tingin si Zia sabay talikod. Salamat. Si Louie na kanina pa nakatitig kay Zia ay lihim na napangiti nang makitang namumula ang tenga nito. Mukhang affected sa binitawan niyang salita. Sayang at agad itong lumayo kanina kahit sobrang lapit na lang para mahalikan ito. Di bale, may next time pa naman, at least nayakap ko, bulong ni Louie habang nakatitig sa likod nito. Ha, may sinasabi ka? Ani Zia sabay lingon. Ngumiti lang si Louie sabay iling. Matapos ang mesensinang pag-uusap ay agad ipinaasikaso ni Louie ang operasyon ng anak. Ipinalipat din ang bata sa Rodriguez Hospital na agad kinwestiyon ni Patrick. Ba't ka humingi ng tulong sa kanya? Paano kung may hingi na kapalit? Eddie, ibibigay ko, sagot ni Zia. Para kay Louisa tong ginagawa kong paglapit sa kanya. Saka, siya ang ama, sino pa bang lalapitan ko kung hindi siya? Nandito naman ako handang tumulong. Nag-offer na nga ako pero tinatanggihan mo. Dahil nakakahiya sa'yo, Patrick. Hindi mo responsibilidad na tumulong sa amin. Matapos ay tiningnan ito direkta sa mata. At sa'yo na rin mismo nanggaling na baka may hingin siyang kapalit. Ikaw ba? Wala. Biglang natigilan si Patrick at hindi makuhang sagutin ang tanong nito. Kaya nagpatuloy si Zia. Patrick, naging totoo ako sa'yo noon pa man na gusto kong manatiling magkaibigan tayo. Pero kung higit pa roon ang nais mo, pasensya na pero mapipilitan akong dumistansya. Nagbaba ng tingin si Patrick, halata ang lungkot na nararamdaman. Naiintindihan ko, Zia. Sorry, I crossed the line. It's just that, concern lang ako sa bata lalo na sa'yo. Sa dami ng pinagdaanan mo mula kay Louie, ayoko nang masaktan ka pang muli. Thank you, pero matatag na ko ngayon. Malaki na ang pinagbago ko at sa nakikita ko. May nagbago rin kay Louie. Hindi na siya tulad ng dati. Kumunot ang noo ni Patrick. What do you mean? Makikipagbalikan ka ba sa kanya? Sa lahat ng mga maling nagawa niya sa'yo, may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Ganun ba, Zia? Nagtagal ang tingin ni Zia kay Patrick. Nami-misinterpret nito ang nais niyang ipunto. Hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Wala iyon sa isip ko, Pat. Saglit siyang tumigil para piliin ang tamang salita upang hindi ito mag-react ng masama. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Ang akin lang, gusto kong bigyan ng chance si Louie na maging okay kami bilang magulang ni Louisa. Hindi ko gustong ipagkait ang pagiging ama niya kaya gusto ko na kahit papaano, maging civil kami sa isa't isa. Saka, 3 taon na ang lumipas, baka sa loob ng mga panahong yun ay tuluyan na nga talaga siyang nagbago. Nothing more, nothing less kaya sana, hindi porket binibigyan ko siya ng pagkakataong mapalapit sa amin ay gusto kong makipagbalikan. Naiintindihan mo naman yung ibig kong sabihin, di ba? Gusto ko lang ng tahimik na buhay na walang taong kinamumuhian, pagod na ko sa ganun, Pat. Gusto ko na lang siyang patawarin para makapag-move forward na, mahabang paliwanag ni Zia. Napatiimbagang si Patrick. Chance. Gusto mo siyang bigyan ng tsansa sa buhay niyo sa kabila ng nagawa niyang kasalanan pero paano naman ako? May halong sambat niyang tanong. Bagsak ang balikat ni Zia sa sinabi nito. Akala niya ay mauunawaan nito ang gusto niyang iparating, hindi pala talaga. Ano bang gusto mong mangyari, Pat? To reciprocate your feelings, kahit hindi naman talaga hihigit pa sa pagkakaibigan ang tingin ko sa'yo. Sa totoo lang, sinubukan ko naman.
I'm sure na naramdaman mo yun at sinasabi ko sa'yo na hindi kita pinaasa. I tried, pero hindi talaga. And I'm sorry for that. Tried, pero hindi talaga. And I'm sorry for that. Nagtagal ang tingin ni Patrick at nakikita niyang totoo ang sinasabi ni Zia. Kaya mas lalong masakit na sinubukan nito pero hindi pa rin naging sapat. Mas lalong bumaba ang kumpiyansa niya sa sarili sa narinig. Na naiintindihan ko. Sorry at masyado akong naging selfish. Pagkatapos ay nagpasya na siyang umalis. Nag-duty siya sa ospital, 2 days straight. Pasado alas 8 ng gabi ay nagmamaneho na siya pauwi. Isang kanto na lang ang layo mula sa bahay ay napansin niya sa tabi ng kalsada ang 2 tao na tila nagtatalo, isang babae at lalaki. Lalagpasan na sana nang mapansin na kapitbahay niya pala iyong babae. Kaya binagalan niya ang pagmamaneho at binaba ang salamin ng sasakyan para marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Ano ba? Ayoko na nga kasi, ano bang mahirap intindihin doon? Tandang padamdam panipik. Galit na saad ng babae, si Erica. Ba't ka nga nakikipag-break? I'm sure may rason ka. Tandang padamdam panipik. Tanong ng kasama nitong lalaki. Trip ko lang, may masama ba roon? Tandang padamdam panipik. Sa sobrang galit ng lalaki ay hinawakan na nito ang kamay ni Erica. Napa-array ang dalaga kaya tuluyan nang bumaba sa kotse si Patrick upang tulungan ito. Pasensya na, pero nasasaktan mo na siya, aniya sabay hawak ng mahigpit sa kamay ng lalaki. Sino ka ba? Huwag kang manggialam dito, away to ng magsyota. Senggal ng lalaki. Pagod itong tiningnan ni Patrick dahil literal talaga siyang pagod. Kapitbahay ko siya, okay na ba yun? So, pakibitawan na at kanina pa siya nasasaktan. Kapitbahay ka lang pa. Hindi lang ang lalaki ang nagulat dahil maging si Patrick ay bigla na lamang nanlaki ang mata, matapos itong sampilan ni Erica. Huwag mo siyang masigaw-sigawan. Ang kapal talaga ng mukha mo matapos mo, kung lokohin. O ayan, sinabi ko na ang reason kung ba't ko gustong makipaghiwalay. Happy ka na. Kaya tigilan mo na ko kung ayaw mong bawiin ko lahat ng binigay ko sayo, kahit yung kinain mo kanina ipapaluwa ko sayo. Sigaw ni Erica, na animoy nakalulo ng megaphone sa sobrang lakas. Nagpalingalinga sa paligid si Patrick at baka may mga taong dumadaan, machismis pa itong si Erica sa buong barangay. Doon lang tuluyang bumitaw ang lalaki sa kagalit na umalis. Huwag na tayong magkita kahit na kailan. Anito, talaga. As if namang gusto. Bago pa matapos ang sasabihin ay mabilis ng tinakpan ni Patrick ang bibig nito. Tama na, ang ingay mo na. Sinubukan naman ni Erica na magsalita kahit may takip pa rin ang bibig. Hanggang sa bigla itong umiyak na ikinagulat ni Patrick. Akmang tatanggalin ang kamay nang mas lalong lumakas ang iyak ng dalaga kaya tinakpan ni Vang muli. Tere sa kotse at baka may makakita pa, sabihin inaaway kita. Nang nasa loob na ng sasakyan ay tuluyan nang humagulgol si Erica habang nagkukwento. Hinayaan lang ni Patrick kahit kulang na lang ay damyugo ang tenga niya. Ito, tisyo, inabutan niya pa. Ilang minuto pa ay tuluyan nang tumigil si Erica. Tara inom tayo. Kunot nung napalingon si Patrick. Gusto kong umuwi kaya ikaw na lang mag-isa. Samahan mo lang ako, pilit pa ni Erica. Ayoko, gusto kong magpahinga at kagagaling ko lang sa duty. Ay sus, hindi ka naman mamamatay sa duty mong yan, saka sasamahan mo lang naman ako. Kulit mo, ayoko nga, ani Patrick. Tutal at tinulungan mo na lang din naman ako. Mas mabuti pang lubos-lubusin mo na. Kaya Tara, may malapit na bar doon sa labasan. Sa huli ay wala ring nagawa si Patrick sa kakulaitan ni Erica. Sinamahan na niya ito pero hindi siya uminom. Naglabas ito ng sama ng loob at ikinwento kung paano niloko ng boyfriend. Nakikinig ka ba? Ani Erica at nagmulat naman ng mata si Patrick. Yes, continue, aniya kahit hindi naman dahil talagang antok na siya. Hindi ka naman nakikinig, tapos ka na ba para makauwi na tayo? Sa tingin mo makakauwi ako sa itsura ko ngayon? Tinitigan ito ni Patrick. Mugto ang mata, ang ilong ay namumula. Halatang umiyak talaga. So, anong gusto mong mangyari, magstay rito hanggang mag-umaga? No way, uuwi na ko. Akmang tatayo siya nang pigilan nito. Isa na lang, promise. Isang baso na lang. Isang case, ani Erica. Tuluyan nang hindi nagpapigil si Patrick. Lumabas siya sa bar at dumiretso papunta sa nakaparadang kotse.
Paglingon ay nakasunod pala sa kanya si Erica na busanggot ang mukha. Halatang iritado. Ang KJ mo, lam mo ba? Susuray-suray pa itong naglakad palapit. Ako pa talaga after kitang samahan. React ni Patrick. Pagkatapos ay sumakay na sa kotse na sinundan nito. Seatbelt. Pero tumulala lang si Erica sa kinauupuan kaya siya na ang nagkabit ng walang ano-ano ay bigla nitong hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa ay amoy na amoy niya ang alak mula sa dalaga. Single ka ba? Gustong lumayo ni Patrick pero mahigpit ang hawak nito sa pisngi niya. Oo, at ba't mo tinatanong? Ako rin, kaya ang lungkot ko ngayon. Siguro malungkot ka rin. Sabay bitaw. Agad na bumalik si Patrick sa pwesto at umayos ng upo matapos na pakawalan. Lasing ka na nga dahil kung ano-ano na pinagsasasabi mo. Patrick, oh, bakit? Sana dumating ang araw na maging masaya tayo. Iyong makita natin yung taong para sa atin at hindi tayo sasaktan. Hindi naman nagkomento si Patrick at nagmaneho na lamang pauwi. Hanggang sa bigla na lamang inilapit ni Erica ang pinky finger. Promise na magiging masaya tayo balang araw. Ano ka, bata? Promise ka muna, sige na mangako ka na, dali oo na, promise magiging masaya tayo, happy. Natatawa niyang tugon. Napahagikak naman si Erica sa katuluyang nakatulog sa pwesto.